Grabe, iba. Bongga. For sure, bongga ang pa-homecoming mo doon. Pero feeling ko hindi ko sila nabigyan ng magandang laban. Ano ka ba? As in ba? Sige, nguyain mo muna. Sabi kasi ng lola ko, don't talk when your mouth is full. Yan. Tama yan. Nabigyan mo kaya ng magandang laban. Grabe, di ba sabi nga nung owner, parang 49, 51. So talagang dikit kayo. Pero sige lang, I mean, Hindi, baka there's a reason. Di ba? kasalanan ko na yun. No, hindi mo fault yun. Ano lang talaga. So inyong napanood mga kapolitika itong video kung saan ay dito di umano titira itong sina Chelsea Fernandez at itong nanalo sa Miss Cosmo 2025 na si Yulina Lingquist. Kasi katulad doon sa nangyari last year ay magkakasama ang top 2 dito sa kanilang competition all throughout the year of 2026. So medyo galante mga kapolitika kasi according doon sa information ay nasa 300k dollars yung kanilang accommodation dito sa hotel all throughout the year, or equivalent ito sa 17 million plus kung pera sa Pilipinas. So talagang medyo malaki-laki at napakagalante ng Miss Cosmo dito sa kanilang top 2 sa competition. Okay, so yun mga kapolitika, at aside nga dito is basahin lamang po natin yung ating na-report yung mga price dito ni Chelsea Fernandez, kasi kung sa kanya is 10k dollars, doon naman kay Yulina is nasa 100k dollars yung kanyang napanalunan, or almost 6 million pesos. 1 year stay in luxury apartment valued at 300,000 US dollars with family stay privileges, credit cards and luxury car, travel and resort packages, gifts and exclusive privileges from sponsors, advertising and professional work contracts in Vietnam, brand ambassador roles with major Vietnamese brands, full support from One Cow. Chelsea Fernandez, Miss Cosmo 2025, first runner-up. So yun daw yung mga benefits mga kapolitika ni Chelsea Fernandez bilang first runner-up dito sa Miss Cosmo. Samantala, pag-uusapan po natin itong score di umano ni Chelsea Fernandez, kasi dikit pala ang laban mga kapolitika dito sa score na binigay ng mga judges. Nasa 2 points lang yung kalamangan ni Yulina Lingquist dito kay Chelsea. According to the CEO of Miss Cosmo, Tran Viet Bawang, Miss Philippines and Miss USA are nearly tied in the debate scores, estimated at 49-51. It was incredibly close and both clearly faced a tough challenge. So, ang sabi ng iba is nagkatalo lang daw dito sa sa kanilang advocacy. So, maybe marahil kung nabanggit ni Chelsea Fernandez yung United Nation, kasi nga isa sa kailang mga advocacy is yung tinatawag na climate change. Pero hindi kasi mga kapolitika nabanggit ni Chelsea na kinakailangan na magtanim ng mangroves, kasi ito ay apektado ang ating mundo ng tinatawag na climate change. Kung kaya kinakailangan ng mga puno or mga plants katulad ng mga mangroves para sisipsip doon sa carbon dioxide sa ating atmosphere. So, pwede mo siyang i-highlight doon sa sa SDG or Sustainable Development Growth ng United Nations. Yun nga lang ay hindi niya na-mention mga kapolitika yung mga bagay na yun. Pero para sa akin, ang talagang nagpanalo dito kay USA is na-mention na natin ito doon sa ating mga naunang video na she is a good speaker. At yun nga mga kapolitika ang ating update dito sa kaganapan ngayon kay Chelsea Fernandez 2 araw matapos ang pinakainaabangan na Miss Cosmo 2025 na ginanap dito sa bansang Vietnam. So ano po ang inyong magreaksyon dito sa bagong tirahan ni Chelsea Fernandez at itong winner ng Miss Cosmo 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. My eyebrows, you know that I love doing my eyebrows so much. I want it to be thick and brown. How? I don't have any brushes here. Tulungan niyo ko. Tulong. Saklolo. I have hair mascara, so
little try to use this as my... Okay, I think it's working. We have to find ways. Bibi, ayun. Did it work? Oh, this is kind of thick. It's really funny. Wait. Brushes, brushes. Need brushes. Oh, toothbrush. Let's try to diffuse it with toothbrush. Ang ganda mo naman! Nakagising ko lang. Charis. Ate ko! Gusto ko umiyak! Bakit? Tsaka na. Ate! Oh, Gagamitin ko palang makaya. Wait lang. Kasi ate, wala akong makeup brushes pala. asan ka ba ngayon? Nandito na ako sa hotel, pero lipat na kami sa apartment. Yan yung luxury apartment where you can bring your family. Family naman kita, so pwede ka rin to. I have a challenge. I make my makeup without brushes. So, ang ginawa ko for my kilay, I use this one. Okay, sa eyeshadow, nangyari na rin yan sa akin. Meron ka ba dyan yung mga diffuse ko maliliit? Meron ka bang mga maliliit na ano dyan, palette, tapos meron silang brush? Okay. Wala. Check mo yung mga palette mo. Makeup challenge pala to. Okay, so ate, ito ang makeup ko lang ngayon. So, Okay. ito yung meron ako. Check mo yung mga palette mo, baka may mga brush dyan. Foundation to eh. Pero foundation pa. Ayun yung brush. Pero foundation Anong brush yan? Foundation brush? Pwede na yung pang eyeliner. Sa baba. Save Okay, natin. perfect. Save. Ito. Oh, perfect. Natin, sige. Okay, pang ano na yan? Blush on contour. Meron lang tayo ditong lip liner. So, at least may lipstick. Ito kasi pink. Ano yan? Basta light pink siya. Di ba masyadong dark yan? Ano dark ko? Kuha ka ng eyeshadow dyan na medyo light brown. I-dip mo yan. Light brown. Saan dito? Oo. Hindi, yung gitna. Try mo pa. Try mo nga. Sa dulo lang muna. So, Q-tip. Hindi yung toothbrush na. Toothbrush. Okay. Oo, i-brush mo na. Okay, pero Wait lang, di ba ako nakapag-congratulations? Congratulations! Ibang klase ka dun. Dinibate mo siya. Pinanood ko nga yung ano. Tsaka, grabe ang price ha. Ako nga uutang sa'yo. Nakita ko nga laki ng credit card mo. Baka naman. Nagamit mo na yung toothbrush na yan? Kaya pala nakakabay! Ano ko? May makayos. Hinga! What shade kaya for brown? This one? Yan, oo. Ako, yan gamit ko, oo. Kasi mabiblend naman yan. Okay. You ready? Ready! Last one. Asa na kaya? Feeling ko makakatulog din dito si Joy Barcoma. Joy, mag-live ka na. Kilay pa naman ako, Adi. Okay, Chi. Next. Okay. Saan ka na? Shimmer? Nag-shimmer ka ba? Sige. Shimmer. Ito pa rin. Oo, pero punasan mo na. May wipes ka ba dyan? Parang hindi mo Tawin na lang.